Naway sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mapawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ave Maria Purísima. Simpicado Ave Maria consumida. Purísima. Simpicado Ave consumida. Maria Purísima. Simpicado Sa pangalan ng Diyos consumida. Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bagamat malakas po ang ulan, at siguro sabi ng iba, ang sinampay ko. Baka hindi kinuha ni Bunso. O baka ang bahay ko ay tumutulo na ang bubong. O baka baha na naman sa amin. Tama po ba? Pero sabi nga, ganun ba mga kapatid, ano man ang kalagayan o ano man ang ipagkaloob ng Panginoon, basta po galing sa Kanya, yun po ay ating pinasasalamatan. Kaya sama-sama po natin, palapakan po natin ang mahal na Ingkong sa gabi pong ito. Kanina po ay nagkaroon po ng General Assembly. Ang lahat ng mga Black Rosarian Movers. Sila yung ating mga manggagawa at misyonero ng simbahan sa grassroots level. At sila ay tinanong ng ating mga arsobispo at ng ating patriarka kung ano po yung kanilang mga experiences sa kanilang paghahayo, sa kanilang pagbabaybay ng mga purok, ng mga sityo o ng mga barangay. At sila rin ang tumatanggap kung ano yung dala nyo? Sino yung pinapakilala nyo? Bakit may ingkong? Bakit may... Ano yung Apostolic Catholic Church? Bakit kayo may Ave Maria Purísima? At sabi kanina ng iba, Archbishop, yan po yung mga tanong na sa awa ng mahal na Ingkong nasasagot namin, at pasalamat din sa mahal na Ingkong because dahil doon napapa-research kami kay Father. Meron ba rito mga taga-Commission on Education? Taas nga ang kamay ng mga guro. Meron ba rito? Ayan, may umukhang wala sila. Sa mga teachers, di ba po, ay tayo bilang mga estudyante, kapag ang sabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper, mayroon tayong seat work. Sabi natin siguro, uy, may surprise exam pero 1/4 lang. Kaya baka ito ay true or false ang type of question, o kaya identification, medyo mahirap-hirap yun, medyo madali-dali kung yes or no, or fill in the blanks. Pero siguro sasabihin natin, mas madali po yung true or false. Pero pag sinabi ng teacher na get 1/2 sheet of paper, or 1 whole sheet of yellow paper, or 1 whole sheet of bond paper, at sasabihin ng unang tanong, describe in 2 paragraphs. Sasabihin natin, patay. Essay, ang type of exam. At nagkukunot na ng noo, hindi na natin malaman kung anong gagawin natin. May iba, magaling ang haba ng sagot. Pero sabi ng teacher, mali. Pinaikot-ikot mo ang sagot mo, ginalingan mo ang English mo, pero hindi mo natumbok yung sagot. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, ang Panginoon ay mahilig pong magpa-exam. Mahilig magtanong. At sa ating narinig sa ating ebanghelyo, habang ang Panginoon ay galing sa paggawa ng maraming milagro, sa pagpapalayas ng demonyo,
sa pagpapakain ng 5,000 tao at nagpunta sa kung saan-saan na gumawa siya ng maraming mga patotoo. At sigurado marami na po nag-usap-usap. At tinanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoon, siguro naman narinig na ninyo kung anong nangyari at ang usapan ng mga tao. Matanong ko nga kayo, mga palagi kong kasama, ano ang sinasabi ng tao tungkol sa akin? Siyempre po ang mga alagad, may marites din po doon. Okay? Kasi sabi nila, narinig namin, Panginoon, ikaw raw si Juan Bautista. Narinig namin, Panginoon, ikaw si Elias. At narinig namin, Panginoon, ikaw yung dakilang propeta. Kasi ang dami mong kamangha-manghang bagay na ginawa. Pero, hindi po yan ang totoong tanong. Sabi ng Panginoon, mali yan. O hindi yan ang totoong tanong, warm up lang. Sapagat ang totoong tanong ng Panginoon ay, pero para sa inyo, na palagi kong kasakasama, para sa inyo na nakakita ng maraming himala, para sa inyo na gabi-gabi palagi kong kausap, para sa inyo na unti-unting binubuksan ko kung sino ako sa inyo. Para sa inyo ang tanong ko ngayon, sino naman ako para sa inyo? Patay. Essay ba ang kailangan ng Panginoon? O one-liner lang na sagot? Ang mga alagad siguro, ano nga ba? Ikaw, anong sagot mo, Juan? Siguro si Juan kasi palaging kasama ng Panginoon. Tanungin natin si Juan, baka alam niya ang sagot. Palagi ang close yan sa Panginoon eh. The beloved disciple. Diba? Palagi yan nandyan. O kaya tanungin natin si Judas. Matalino yan eh. Diba? O tanungin natin si Mateo, magaling mag-compute. Siguro sabi ni Pedro, ano ba yan, nakakaya sa Panginoon, walang makasagot. Sagutin ko na nga. Sabi ni Pedro, straight to the point. Walang paligoy-ligoy. Sabi niya, ikaw po ang Mesiyas. Ikaw po ang the Anointed One. Ikaw po ang Kristo. At sabi sa ibang gospel, sabi ng Panginoon, very good, Pedro. Natumbok mo ang tamang sagot. Siguro sabi ng alagad, paano nalaman ni Pedro yun? Siguro mayroon silang secret na usapan ng Panginoon. Siguro pag tulog tayo sa Pedro, bigla-biglang sumisingit, Panginoon, Panginoon, may katanong ako. Ganun ba si Pedro? Pero ang sabi ng Panginoon, Pedro, pasalamat ka. Huwag kang magmalaki kasi nalaman mo ang tamang sagot dahil sinabi sa iyo ng aking Ama. Because God revealed it to you. So kung gusto nyo pala ng tamang sagot palagi, hayaan natin ang mahal na kong ang siyang mag-reveal. Di ba? Tama ang sagot ni Pedro. Pero siguro isipin din natin ang ibang alagad, paano nyo nalaman yun? Bagamat kalagi nilang kasama si Jesus, mayroon pa silang hindi alam. And being a disciple, being an apostle, unti-unti silang binubuksan ng Panginoon sa totoong kung ano nga ba ang kanyang misyon. Bagamat marami na siyang ginawang kababalaghan, pero sabi ng Panginoon, wait, there's more. Wala pa tayo sa main event. Wala pa tayo sa climax. Next week, mag-uusap-usap ang mga lagad sa Ebanghelyo, sasabihin, sino ba ang pinakadakila? Pero next week na yon. Pero ibig sabihin, sa unti-unti, nag-uusap na sila. Ay, ito pala ang Panginoon. Magaling. Maraming taong lumalapit, siya na ang inaasahan ng Israel, ang Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas, mga kapatid, ito ay unang tumutukoy kay Haring David, 1,000 years ago. Nasa pamamagitan ni Haring David, ay nagkaroon ng unified and golden age of Israel.
But after Haring David at ni Haring Solomon, nagkaroon ng maraming problema ang mga taga-Israel. Kasama doon, syempre, ang bayan ni Pedro. Sapagkat sinakop sila ng mga Assyrians, sinakop sila ng mga Babylonians, sinakop ng mga Persians, sinakop ng mga taga-Seleucid, ng mga Griego, at sinakop ng mga Romano. At sabi nila, sana dumating na ang bago, ang isa pang tagapagligtas, o ang isa pang the anointed one, isa pang hari na siya magtatanggol sa atin sa lahat ng ating problema. Yon ang expectation ng mga alagad. Pero sabi nga, wait, there's more. Sapagkat sabi ni Jesus, o tahimik lang kayo. At unti-unti niya silang binuksan. Ang sabi ng Panginoon, kung ang tingin ng mga alagad, wow, hari, wow, dakila, wow, malakas, wow, maraming militar. Pero ang sabi ng Panginoon, pero ang Mesiyas na ito, ang the anointed one na ito, ay dadaan sa maraming hirap. Ang Mesiyas na ito ay hindi tatanggapin ng mga pari at ng mga punong pari ng Jerusalem. Ang Mesiyas na ito ay pahihirapan. Ang Mesiyas na ito ay papatayin, dadaan sa hirap, at ang Mesiyas ito, pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. Sabi ng mga alagad, ay, bakit ganun? Kahit sa Pedro, dahil tama ang sagot niya, sabi niya, mamali pa yata ang sagot ko. Tama na, mamamali pa. Bakit ganon? Kahit nilapitan niya ang Panginoon, sinagsabihan. O imagine na lamang ninyo kung ano pinagsasabi. Panginoon, dapat di ganyan. Anong pinagsasabi mo? Hindi yan ang Mesiyas na inaasahan namin. At hindi yan dapat. At hindi yan mangyayari sa'yo. Siguro sabi ng mga alagad, kung yan ang mangyayari, baka mangyari din sa atin yon. O, matatanggap ba namin kung mangyayari sa Panginoon? Pero ang Panginoon, sa oras ng pagtuturo, humarap sa alagad at sinabi kay Pedro, lumayas ka, Satanas. Ang ibig sabihin ng Satanas ay siya na sumasalungat, siya na umaayaw, na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Satanas pala ang tawag doon. Meron ba rito? Kasi tama naman sabi ni Pedro, Panginoon, hindi pwedeng ganyan, mamatay ka. Concern ako sa iyo. Pero mayroon pang hindi alam si Pedro, mga kapatid. At sigurado po ako, nagulo na ang isip ng mga alagad. Kaya't ang sabi ng Panginoon, kung nais ninyong maging alagad ko, kung nais ninyong maging tunay na tagasunod ko, you deny yourself. Kalimutan niyo ang inyong sarili. Saka niyo ako sundan. Sapagkat ang nagmamahal sa kanyang buhay ay siyang wawalan nito. At ang handang ibigay ang kanyang buhay ay siyang magkakaroon nito. Mga kapatid, ang mga alagad, yun lamang ang alam nila, yung maganda lang, yung kamangha-mangha lang. Pero pagdating na sa oras ng hirap, sa oras na papatayin, sa oras na hindi katanggap-tanggap, sabi nila, parang hindi ko kayang tanggapin, sabi ni April Boy Regino. Yes, may pananampalataya si Pedro. Ikaw po ang Mesiyas. You are the anointed one. Pero sabi ni Jesus, patunayan ninyo.
Sabi ni San Santiago sa ating ikalawang pagbasa, ipakita mo ang iyong gawa o iyong pananampalataya at ipapakita ko naman ang aking gawa na mayroong pananampalataya. Mga kapatid, our Lord Jesus Christ is inviting the apostles. Nung panahon na yon na kung saan sinasabi niya, ito ang totoong ganap. Ito ang dahilan kung bakit ako dumating, ang mamatay, maghirap, magsakripisyo para sa tao. At kung ako bilang inyong master at kayo aking bilang mga alagad, ako ang ginawa ko yon. Sabi ng Panginoon, mangyayari din yon sa inyo. Anong sabi ng Biblia? Walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon. Kaya sa mga Black Rosarian movers natin, kung naranasan nyo ng pinagsarangkay ng pinto, hindi ka mapalipat ng Mama Mary. Congratulations. 1 star. Kung pinagsabihan ka ng kung ano-anong bagay, dahil pinagtanggol mo ang pangalan ng mahal na ingkong at ang kanyang simbahan, congratulations, 2 star. At kung ano-ano pang maraming mga bagay, sapagkat kung dinanas ito ng Panginoon, salamat po Panginoon kasi naging kabahagi kami ng iyong dinanas at pinagdaanan. Alam niyo ba mga kapatid, nais ng Panginoon na ang tao ay maligtas. Pero ang nais ng Panginoon, makibahagi tayo sa kanyang gawain. Kaya't ang sinasabi niya sa mga alagad, sinasabi ko to sa inyo kasi I want you to partake na makibahagi kayo sa aking mangyayari na ito at inihahanda ko kayo. Sapagat anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Di ba may ganong kanta? Hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Siguro kung sinabi ni Juan, sino ako, sabi ng Panginoon, para sa inyo? Siguro baka ang hinihintay ng Panginoon ay, kayo po ay aking kaibigan. Bakit? Andang mayroon doon, mga kapatid? Sapagkat kung ano man ang sabihin ng kaibigan mo, di ba ganun yun, mga apo? Maniniwala ka na agad. Kasi nga kaibigan mo. Kasi nga pinagtiwalaan mo. Kaya kahit minsan kung ano nangyari sa inyo, dahil kaibigan mo, maniniwala ka. Pero kung ang Diyos at ang sabi ni Jesus, kaibigan ko na kayo ngayon, wala na akong tinago sa inyo, ang saya ko, pinakita ko, ang milagro, pinakita ko, pati yung kaibuturan, kaloob-looban, yung hirap ko, yung daranasin ko, sineshare ko rin sa inyo. And I want you to be with me sa oras na mangyari ang mga bagay na iyon. Hindi tinanong ng Panginoon ang mga alagad para tingnan kung ano ang kanilang intellectual capacity. Kundi tinanong ng Panginoon ang mga alagad para makita kung ano ba ang relasyon ng mga alagad nito sa kanilang Panginoon. Because yon ang importante para sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay lumikha at siya ay nagsaya sapagkat anak niya ang tao. Galing sa kanya ang tao. Hindi niya, bagamat nagkasala ang tao, pero sabi ng Panginoon, sila ay sa akin because of this relationship with God. At ang Panginoon ay dumating nagmakatawang tao sa lupa sapagkat nais muling ibalik ng Diyos ng ating Panginoong Kristo ang relationship ng tao sa Diyos na nasira because of sin. At dahil sa sakripisyo ni Jesus sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos ay ibinalik ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit tinatanong ng Panginoon kung sino ako sa inyo. Malapit na, sabi ng Panginoon. Papunta na tayo ng Jerusalem.
Eto na, eto na. Aayawan na ako ng mga tao. Kasama ko pa rin ba kayo? Hindi ako tatanggapin ng mga pariseo at mga pari. Kasama ko pa rin ba kayo? Sa oras na ako ay pahihirapan, makakasama ko pa rin ba kayo? Sa oras na ako ay hahampasin, nakakasama ko pa rin ba kayo? Sa oras na ako pa ay nakapako sa krus, makakasama ko pa rin ba kayo? Salamat sa isang alagad, si Juan Evangelista. Dahil ipinakita niya sa ating lahat ngayon kung paanong ang isang alagad ng Diyos o isang nagmamahal sa Diyos o pinagpala ng Diyos o ang isang taong pinalayas ng maraming demonyo o ang isang taong pinagaling ang maraming may sakit o sa panahon na walang pagkain ng tao at binigyan ng Diyos, sa panahon na nahihirapan ng tao at binigyan ng kaginhawahan ng Diyos, may isang alagad na nagsabing, "My Lord, I will stay." Kasi out of 12, isa lang ang natira. Yung 11, natakot. Parang tayo, parang ako, parang sila, parang ikaw. Na nang makita natin na mahirap, mahal na kong mahirap. Nung makita natin na mabigat, mahal na kong mabigat. Nung makita natin na hindi natin kakayanin, na mawawalan tayo, na mauubusan tayo, na masisira ang ating figura, may sira ang ating schedule, may sira ang itsura ng bahay natin, o kung ano pa nang mayroon tayo, sasabihin natin, next time na lang, mahal na ingkong. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan naisip natin, pag umayaw ako sa mahal na ingkong, magalit kaya siya? Maaari. Pero, ang totoo, more than the galit or anything, nalulungkot po siya. Nasasaktan po ang mahal na ingkong. Sa bawat pag-ayaw, sa bawat pagbabago na hindi nais ng Diyos, sa bawat pagtalikod, sa pakikibahagi sa misyon ng mahal na ingkong. Kasi sabi niya, binasbasan na kita. Hindi man nanunumbat, pero pinagpala kita. Ibinigay ko ang lahat. Bakit sa kakaunti na paghihirap, agad kang tumatalikod at nawawala? Mga kapatid, sa lahat po ng tinatakad, narito sa ating dambana at sa atin pong mga nasa bahay po nila, napakapalad po ng mga binasbasa ng mahal na ingkong. Kasi hindi natin hiningi, pero siya po ang nagbigay. Lalo na nang tayo ay binigyan na ng mga tatak ng Espiritu Santo na ito. Yung mga lagad, okay pa, hindi nila alam. Kasi nag-aaral pa sila. Kasi wala pa silang New Testament. Kasi hindi pa dumarating ang Espiritu Santo na siyang nagre-reveal ng lahat. Kaya't malulungkot ang mga banal at ang mahal na ingkong kung tayo na mga luklukan na napilagpala ng Espiritu Santo
Alam na natin ang Old Testament. Alam na natin ang New Testament. At tinanggap na natin yung mga banal na sa loob natin binigay ng mahal na ingkong. At aayawan pa natin ang imbitasyon ng Diyos sa atin. Malungkot po ang mahal na ingkong. At ang sabi po ng Bible, huwag niyong sipayuin ang Espiritu Santo. At sinisipayo natin ang Espiritu Santo kapag sa bawat inspirasyon, sa bawat pagsasalita ng Espiritu Santo sa atin, inaayawan natin, tinatalikuran natin, binabaliwala natin. Ito po ang malaking kalungkutan ng mga banal at ng ating mahal na ingkong. Sabi natin, nakakatakot ang mahal na ingkong. Ganto, ganyan. Pero, hindi ba mas magandang gawin natin, mga kapatid at mga kapwa tinatakan? Matutuwa ang mahal na ingkong dito. Masisihan ang mahal na ingkong. Pag ginawa ko to, magagalak siya. At kapag natuwa ang Diyos, parang buhos ng ulan, tuloy-tuloy ang grasya. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Walang tigil. At hindi lang ikaw ang nabibiyayaan. Hindi lang ikaw ang naambunan. Hindi lang ikaw ang nauulanan. Binaha pa nga ang iba eh. Sa dami ng biyaya at grasya na galing sa Diyos. Muli po mga kapatid, mga kapwa tinatakan, mga kamanggagawa sa gawain ng simbahan. Tanungin nyo yung sarili nyo. Tatanungin ko rin. Sino ba ang mahal na ingkong sa akin? Sa kabila ng lahat, ano ba ang magagawa ko sa hinihingi niya? Sa ninanais niya? Sa mga mangyayaring mahirap? Sa mga mangyayaring mabigat? Sa mga mangyayaring hindi ka nais-nais? Pero sabi nga ni Kristo, after 3 days, pag sinabing 3 days, hindi niya sinabing after infinity, di ba? Pag infinity, tuloy-tuloy, walang tigil. 3 lang, after 3 days lang. Meaning may hangganan. Di ba? Kaya minsan mga apo, pag nakaranas tayo, wala na ba itong katapusan? Gusto mo na bang matapos? Kasi sabi ng manling kong, 3 days lang. Ibig sabihin, ang lahat ng hirap may hangganan. Ang lahat ng bigat may hangganan. Ang mahalaga, you stay, you remain with mahal na ingkong sa oras na yon na nahihirapan ka. Dahil sa huli, ang ending, it will be transformed into joy. Because after 3 days, after certain time, may saya, may muling pagkabuhay, yung namatay, muling nakita, at nagkaroon ng kasiyahan ang Diyos at ang tao. So muli po mga kapatid, nawa manatili po tayong kaibigan ng mahal na ingkong. No? Manatili tayong kabahagi ng mahal na ingkong. Manatili tayong mga anak ng mahal na ingkong. Manatili tayong nagpapasya sa ating mahal na ingkong. Ave Maria Purisima, sa pangalan Diyos Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo na po.